Broken family ang kinamulatan ni Shandel dahil sa pambababae ng kanyang ama. Bunga nito, namuo ang galit sa kanyang puso na nahantong sa kanyang pagrerebelde. Nakakalungkot po talaga na pag may time na nanghihingi kami ng oras sa tatay namin, feeling ko po lagi po akong rejected. Lumaki po ako na parang nagtanim na po ng sama ng loob sa parents kasi po syempre may mga nakikita po akong masaya po yung family ng iba. Kino-compare ko po yung sarili ko sa iba na sila po masaya, ganun. And kami po broken family. Upang mapunan ang puwang sa kanyang puso, pinasok ni Shandel ang pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Wala akong iisipin na sasabihin ng iba as long as masaya po ako. Dahil po sa ganung relationship, parang lagi po siya nandyan. And feeling ko po, masaya ako nung mga time na yun kasi siya yung nandun pagka malungkot ako. Dumating po sa point na nagkakaroon po kami ng misunderstanding. Nag-decide na lang ako one day na ayoko na po, tama na, parang wala naman pong enough love na nakukuha dun. Sa kabila nito, patuloy si Shandel sa pagtuklas sa pagmamahal na inaasam. Isang araw, siya ay inimbitahan ng kanyang ate na dumalo sa isang Bible study. Ito ang naging simula ng kanyang pagtuklas sa kakaibang pag-ibig ng Diyos na di kayang tapatan ng sinuman. Umusbong sa pagkatao ni Shandel ang pagnanais na mas makilala pa ang Diyos sa higit na malalim na paraan. Parang may kulang po sa buhay ko, like, bakit hindi ko po i-try na umattend sa church? So, dun po nag-start na, subukan ko kaya umattend sa church? Subukan ko kaya makisama sa mga pinag-uusapan po nila? Praise and worship po, as in, dun po ako talagang umiyak po. Nang di ko po alam, gano'n. Na dun ko po nakita na, mahal pala ako ni Lord, na may nagmamahal pala sa akin, na kahit po ganun yung kasalanan na gawa ko, ready pala siya na iyakapin ako and tanggapin po ako bilang anak niya. Nagpatuloy si Shandel sa pagkilala at paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sa kabila nito, patuloy din ang pag-atake ng kaaway sa kanyang buhay. Nakaranas siya ng sexual abuse mula sa taong malapit sa kanya. Dahil dito, nahantong siya sa depresyon. Nag-build po ako ng wall. Kasi nag-cut po ako ng communication sa leader ko. Sobrang tagal ko po siya bago ko po ma-overcome. Hanggang sa nagbabrowse lang po ako sa Facebook. Doon ko po nakita po yung page ng I Can Breakthrough. Sobrang catchy lang po siya sa akin kasi yung kulay po niya, yung mga fonts, yung layouts. And bukod po doon yung nag-touch po sa heart ko mismo yung mga content po nila. Out of nowhere lang, may mababasa po akong Bible verse or encouragement. Minsan po may situation na pag maaalala ko po yung situation namin sa family, meron po doon na favorite ko po kasi na God's reassurance is always the best. Nare-remind po ako na yung mga promises po ng Lord, nandyan lang po talaga siya and God is really working sa family po namin. Dahil sa mga naturang content na kanyang napapanood sa social media, napagaling nito ang mga emotional wound ni Shandel. Pinanghawakan niya ang mga mensaheng napapanood at nagkaroon ng lakas na magpatuloy sa pananalangin. Ang patuloy na paglapit at pagsunod niya sa Panginoon ay nagbunga ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating wasak na pamilya, ngayon ay sama-sama nang pumupunta sa church upang magpuri sa Panginoon at makinig sa kanyang salita. Ang amang dati niyang kinamumuhian ay binuksan ang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kahit anong bigat po ng problema, may tulong po na ibibigay sa atin ng Lord. Gagamit po siya ng mga tao para po mapagtagumpayan po yung mga iba't ibang challenges po sa buhay.